Hello mga basyang! It's me again, your Maguindaon Ilonggo International Teacher ng Myanmar, Besyang Bern. DepEd Teacher sa Pilipinas, TES1 Teacher sa Thailand, International Teacher sa Myanmar. Yes, you've heard it right. Nasa Myanmar po ako. Ayan, so sa mga kaibigan ko, kapamilya ko, lalong-lalo na sa family ko, direct family ko, yes, nasa Myanmar po ako. So, hindi ko po kayo sinasagot, hindi ko po kayo nire-replyan, at saka hindi ko po sinasabi kung nasaan ako. Kasi pinag-iisipan ko talaga yung desisyon ko kung tama ba talaga ito na yung Myanmar ang pinili ko out of 4 or 5 countries na na-hide ako. So, unang-una po is sa Europe po. So, ayaw ko nang i-disclose kung saan sa Europe. Pangalawa po sa Uzbekistan. Pangatlo po sa Indonesia. Pang-apat po sa Vietnam. Pang-lima po dito sa Myanmar. Yes po. Ang hindi lang po school doon is yung nasa Europe kasi visa ko po yun, tourist visa ko po yun sa Europe na na-approve. Yung sa Uzbekistan naman po is under sa Ministry of Education. Yung nasa Indonesia naman po is international school. Yung nasa Vietnam naman po is language school. And then yung dito sa Myanmar is another international school. So bago po ako nag-decide, pinag-isipan ko po muna ng mabuti, kinumpara ko po lahat ng benefits at saka yung sahod. Yes, unang-una po ang kinumpara ko po is sahod. So may iba na nag-offer na $2,000, merong iba 1,000, merong iba 1,500. So pangalawang kinonsider ko po is yung benefits. So dito kasi sa Myanmar, free po ang accommodation ko. So hindi ko na kailangan magbayad ng accommodation. And then dito rin naman po sa Myanmar, free po ang aking visa. So umalis po ako ng Thailand na naka-working visa, o yun yung 70 days na working visa. And then pagkarating ko dito is wait ako ng 10 days at i-extend ng school ko for 1 year po yung visa ko. So, meron din po ako medical insurance dito na worth $250,000 po in case na may mga emergency. Yes, free din po yan ng school ko dito sa Myanmar. And yung apartment ko dito is provided ang lahat ng appliances ko. Lahat-lahat po, like as in, kompleto po siya lahat ng appliances. Yung apartment ko, may divider, free po lahat, as in with wifi po ako. And just in case may gagastusin po ako, kailangan ko lang po ng OR, and then dadalhin ko po yun sa finance, magkakaroon po ako ng refund doon. So, isa rin po yun sa benefits ng school. One thing po na tinanggap ko, bakit ko tinanggap yung Myanmar po is yung salary, kasi maganda po ang offer ng school sa akin. So, isa yun na kinonsider ko. And to be honest po, unang-una po, natakot talaga ako kasi akala ko, diba, sa mga balita, ganito, ganyan. Pero nung dumating po ako dito, taliwas po sa nakikita natin, safe po ang Myanmar as long as na hindi ka lang po gagawa ng mga masama, or wag mo lang pag-usapan yung mga hindi dapat pag-usapan. And kahit saan ka po pumunta, dapat dala-dala mo po ang passport mo, syempre po. So, isa rin po na medyo nakaka-intimidate lang sa akin is yung every time lalabas ako, kailangan kaming samahan or kailangan akong samahan ng mga tao sa finance or sa HR or kahit yung mga local teacher, kasi nakasaad sa kontrata ko na kapag may mangyari sa akin, mananagutan ang school. And then kapag may nambasto sa akin na mga locals dito, although hindi sa school, yes, pwede ko pong i-terminate ang contract. And then kapag hindi po nila sinunod yung kontrata, like pwede rin po ako mag-terminate ng kontrata, babayaran pa rin nila ako, and then sagot nila yung ticket ko, wala akong gagastusin. So, kaya todo ingat po sila sa akin dahil natatakot sila sa amin na umalis, since kami nga yung first ever foreign teacher sa school na ito, sa international school na ito. So, siya nga po pala, bakit ko ba hindi tinanggap yung sa Europe? Unang-una po, tourist po ako doon, so wala pa po akong trabaho doon. So, sugal po ako yon. So, una yung kinonsider ko. Plus, syempre,
kailangan kong gumastos sa bahay ko and pagkain while naghahanap ng trabaho. Sa Uzbekistan naman po, hindi ko siya tinanggap although $2,000 ang offer sa akin kasi nga 9 months lang po yung contract. So after ng 9 months, kailangan uuwi ka ng Pilipinas dahil kung hindi ka uuwi ng Pilipinas, ikaw ang magbabayad ng apartment mo, pagkain mo sasagot sa lahat-lahat. Pero kung uuwi ka naman po, sagot nila yung round trip ticket mo sa Pilipinas para sa pagbalik mo opening ng klase, kung i-renew ka ng school, wala ka na po problemahing ticket. So bakit di ko naman tinanggap yung Indonesia? Yes, natanggap ako sa isang school, international school sa Indonesia, Cambridge School ang curriculum. So ang hindi ko po kinaya doon, although malaki ang sahod kasi $1,500, ang hindi ko po kinaya is siyempre Islam school siya o Islamic school siya. So kailangan ko pong or obliged ako na mag-pray 5 times a day and then every day merong reading of Quran, so kailangan andun din ako. So natatakot ako na baka hindi ko mapanindigan yun, tas baka i-end lang din yung contract ko. So kaya hindi ko yun siya tinanggap kasi hindi ko po pa talaga kayang kumbaga 101% na yakapin ba yung kumbaga ibigay yung buong buhay ko, yung sarili ko sa Islam, kasi alam kong hindi po ganun kadali yung bagay na yun, lalong-lalo na po sa gender ko. So ayun po, isa rin yun na issue ko, kaya hindi ko tinanggap ang Indonesia. Although free ang visa sa kanila, free ang accommodation, pero yung mga laman ng accommodation hindi nila sagot. Yun yung negative doon. And then bakit ko naman di tinanggap ang Vietnam although $1,200 ang offer? Kasi ang dami-dami kong sa Filipino community ng Thailand na humingi ng tulong dahil hindi pinasahuran ng amo, hindi binibigay ng amo, tas galing sa Pinas pagdating ng Thailand hindi na pala monthly, Vietnam hindi na pala monthly ang kwentahan kundi oras ng turo. So yun yung isang inayawan ko kasi alam niyo naman ako pag nasa tama ako, lumalaban talaga ako. Kaya hindi ko tinanggap yung Vietnam although free accommodation sila. Pero ang isa pa na malala sa Vietnam is kailangan yung documents mo is legalize siya sa Thailand. So bago ma-legalize yun, kailangan mo muna ng kana, kailangan mo muna ma-apostil sa Pilipinas. Ang dami-daming requirements sa Vietnam, like super duper ang dami, lahat ng documents na i-forward mo dapat nakapa-apostil sa DFA. So isa yun na red flag sa akin, as in kaya hindi ko siya tinanggap ang Vietnam. So ang pinakamalala talaga yung late na sahuran o hindi pantay na sahuran, kaya hindi ko tinanggap ang Vietnam. So tinanggap ko talaga itong Myanmar kasi maganda yung offer and alam nyo, masasabi ko talaga na tama yung desisyon ko kung hindi sila magbago, and gusto ko yung kontrata nila as in. And alam nyo ba na may round trip ticket din kami dito sa school ko dito sa Myanmar, sagot rin nila lahat dun siya ang round trip ticket namin kung uuwi kami. So wala kaming gagastusin, walang any other gastos dito, meron din kaming free meal dito. So 1 year ang contract namin, paid ang vacation namin, summer vacation na 2 months, meron kaming 10 days vacation leave, meron kaming sick leave na 5 days dito sa school na ito. So I hope po na na-inspire ko kayo. Kung meron kayong mga katanungan po with regards po kung paano ako nakapunta dito sa Myanmar, wag pong mag-atubiling mag-comment dyan sa baba. Comment lang po para sa any tips at saka guides. And sana po i-likes ninyo yung video ko, mag-comment, i-share nyo naman po para marami tayong ma-inspire ng mga teachers, lalong-lalo na yung mga Islam o yung mga guro na hindi nakakapasok ng DepEd o yung iba LPT pero hindi nagkakaroon ng item or walang guts na mag-apply sa DepEd, hindi nakakapasok ng RQA, or meron din naman yung mga degree holder pero hindi makapasa ng LET. So yes, pwede po tayong makatulong sa kanila. So ayan, mag-share lang po ng i-share ang video ko na ito para po makatulong tayo sa kanila. And by the way po, kaya po ako pumunta dito, pinaka-valid reason ko is dahil po sa trauma ko sa Thailand, dahil sa super toxic na 2 months na dinanas kong pagpapahirap ng previous school ko, magmula nung malaman nilang hindi na ako mag-i-extend. Yes, tama po. Yeah, tinagurian silang land of smile. So minsan, yung alam mong nakatawa sila pero pagtalikod mo tinitira ka nila. Yeah, totoo nga talaga yung land of smile pero ang pa-plastic po talaga nila. Like, super. Alam nyo yung mga Thai people,
gusto kanila habang napapakinabangan kanila, mamahalin kanila like super duper. Pero pag wala ka ng pakinabang, oh my God, as in grabe yung treatment na dinanas ko, grabe yung ginawa nila sa aking panggigipit, yung hindi nila pag-follow sa contract na I should, supposed to receive 1 month salary pa. Meron pa po akong 1 month salary pero di binigay ng school ko. And then meron po akong reimbursement sa visa at work permit ko since natapos ko yung kontrata ko. Meron pa po akong i-claim sana sa kanila na 5,900 pero di po rin nila binigay yun magmula nung malaman nilang hindi ako mag-e-extend. So bigla nilang kinat lahat-lahat yun. Tapos tinatakot pa nila ako na ikakat nila yung visa ko para magbayad ako ng overstay dito sa dun sa Thailand. Kaya yan, na-stress ako for more than 2 months. And ayun talaga, ayoko na talagang magstay ng Thailand. And from now on, hindi ko po i-recommend ang Thailand. Bukod sa mababa ang sweldo, wala pong benefits, and yung treatment talaga, yung Diyos ko, hindi ko kinaya, apaka-toxic ng environment. And eto na, masasabi ko talagang God's plan is better than my plan. Thank you po!